Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang ang oras para makipagkaibigan ay bago mo sila kailanganin. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ng Eklesiastes, ika-4 na kabanata, mula ika-7 talata hanggang ika-12 talata. May napapansin akong iba sa buhay na walang kwenta. Narito ang isang lalaking namumuhay mag-isa. Wala siyang anak, walang kapatid. Gayon may laging nagtatrabaho, hindi nasisiyahan sa yaman na mayroon siya. Para kanino siya nagsusumikap at ipinagkakait sa sarili ang anumang kasiyahan. Ito ay walang silbi rin at isang miserabling paraan ng pamumuhay. Ang dalawa ay mas mahusay kaysa sa isa dahil kung magkasama sila ay mas epektibo ang magagawa nila. Kung ang isa sa kanila ay bumagsak, ang isa ay makakatulong sa kanya. Ngunit kung ang isang tao ay nag-iisa at nahulog, ito ay masyadong masama dahil walang sino mang tutulong sa kanya. Kung malamig, ang dalawa ay maaaring matulog ng magkasama at manatiling mainit. Ngunit paano ka magpapainit ng mag-isa? Maaaring labanan ng dalawang tao ang isang pag-atake na matatalo ang isang tao ng mag-isa. Ang isang lubid na gawa sa 3 pisig ay mahirap maputol. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos ang masalangit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen, Amen, Amen. Peace. Muli, ako'y bumabati sa inyong lahat ng isang magandang araw, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Nais kong i-share sa inyo ang aking reflection patungkol sa binasa kong mabuting balita ng ating Panginoon na nagmula sa banal na kasulatan, hango sa aklat ng Eklesiastes. Ang pagninilay kong ito ay pinamagatan kong kailangan natin ang isa't isa. Subok na ng marami sa atin na ang buhay ng isang tao ay hindi ganap na magiging maginhawa o maayos kung siya ay mag-isa lamang. Marami akong namalas sa buhay ko na mga insidente hinggil sa mga taong namuhay buong buhay nila na ayaw makipagkapwa-tao. Subsob sa trabaho para kumita, na kinalimutan na o nakalimutan na nila ang makisaya o kaya'y makipag-ugnayan sa kanyang mga kaibigan, pamilya at sa Panginoon. May isa akong kakilala na ganito at nang siya ay tumanda na at nagkasakit, malungkot siyang nagdalamhati at umiyak sa kadahilan ng mag-isa lang siya at walang karamay. Sa aklat ng Eklesiastes, ika-4 na kabanata, binanggit dito ang isang malungkot na tao na inilaan ang lahat ng kanyang lakas sa paghahangad ng kayamanan. Wala siyang oras para sa mga kaibigan o pamilya. Siya ay nagtrabaho ng gusto, ngunit ang kanyang kayamanan ay hindi nakapuno sa kahungkagan ng kanyang buhay. Basahin natin ang talata 8.
Narito ang isang lalaking namumuhay mag-isa. Wala siyang anak, walang kapatid. Gayon may laging nagtatrabaho, hindi nasisiyahan sa yaman na mayroon siya. Para kanino siya nagsusumikap at ipinagkakait sa sarili ang anumang kasiyahan. Ito ay walang silbi rin at isang miserableng paraan ng pamumuhay. Matapos mailarawan ang malungkot na tao, isinunod na inilarawan naman sa ika-4 na kabanata ng Aklat ng Eklesiastes ang tungkol sa mga pakinabang ng pakikisama at pakikiisa. Una ay sa pamamagitan ng pagtukoy sa halaga at pagiging produktibo ng dalawang taong nagtutulungan. Basahin ang talata 9. Ang dalawa ay mas mahusay kaysa sa isa dahil kung magkasama sila ay makagagawa sila ng mas epektibo. Ang ikalawa naman ang pagtulong ng kaibigan o kasama kapag nadapa o bumagsak ang isang kaibigan o kasama. Basahin ang talata 10. Kung ang isa sa kanila ay bumagsak, ang isa ay makakatulong sa kanya. Ngunit kung ang isang tao ay nag-iisa at nahulog, ito ay masyadong masama dahil walang sino mang tutulong sa kanya. Ang ikatlo naman ang pagtutulungan ng dalawang tao upang mapanatili ang init ng katawan ng bawat isa sa malamig na gabi. Basahin ang talata 11. Kung malamig, ang dalawa ay maaaring matulog ng magkasama at manatiling mainit. Ngunit paano ka magpapainit ng mag-isa? At ang panghuli ay ang pagprotekta ng magkaibigan o magkasama sa isa't isa kapag sinalakay. Basahin natin ang talata 12. Maaaring labanan ng dalawang tao ang isang pag-atake na matatalo ang isang tao ng mag-isa. Ang isang lubid na gawa sa 3 pisi ay mahirap maputol. Di hamak na lubhang napakarami ng ibubunga kung magsasama-sama at magkakaisa ang dalawa o higit pang mga tao. Dinibuho ng Diyos ang pangangailangan natin sa isa't isa. Tulad ng isang lubid, ito ay matibay at mahirap sirain dahil ito ay pinatibay ng pinagsama-samang pisit. Sapagkat kung ito ay isang hibla lamang ng pisit, ito ay mahina at madaling maputol. Patunay lamang ito na kung nais ng bawat isa sa atin na mapagtagumpayan o malagpasan ang lahat ng balakid at pagsubok sa ating buhay, dapat nating tanggapin at akapin na kailangan natin ang isa't isa. Kung gayon, siguraduhin magkaroon ng mga kaibigan at maging isang kaibigan. Subalit, pakatandaan sana lamang natin ito. Hindi sa oras ng ating pangangailangan tayo dapat maghanap ng kaibigan. Manapay, dapat bago dumating ang oras ng pangangailangan. Sa puntong ito, ay tinatapos ko ang aking maikling reflection sharing sa inyo. Dalangin ko sana'y pagnilayan ninyo ang mga mensaheng nakapaloob dito. At bago ako tuluyang magpaalam, iiwan ko sa inyo ang siping ito. Kung hanap mo ay isang tunay na kaibigan tulad ni Jesus, dapat mauna kang magpakita at magparamdam na ikaw ay tunay na kaibigan tulad ni Jesus. At si Jesus mismo
ang magdadala sa kanila sa iyo. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.